Arturo, 30 taon nating binuo ang kumpanyang ito mula sa 2 lumang jeepney. Ngayong ibinibigay mo ang manibela sa isang babaeng kahapon mo lang kilala, siguraduhin mong alam mo kung paano gamitin ang preno. Dahil simula ngayon, mawawala ng kontrol ang biyaheng ito. Ang boses ni Mercedes ay hindi nanginig kahit na ang buong ballroom ng isang sikat na hotel sa Davao ay nabalot ng nakabibining katahimikan. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang mamahaling terno na kulay asul, ang buhok ay maayos na nakapusod, larawan ng isang babaeng naghari sa kalsada ng Davao sa loob ng 3 dekada. Ngunit sa harap niya, ang asawa niyang si Arturo ay hindi makatingin ng diretsyo. Katabi nito si Vanessa, ang mas bata at magandang legal advisor na muminingisi habang hawak ang isang folder na naglalaman ng hatol sa buhay ni Mercedes. Pasensya na, Mercedes. Sabi ni Arturo, ang boses ay sadyang pinalakas para marinig ng mga stockholders, balalo na ng mga driver na nasa likurang bahagi ng hall. Hindi ko ito ginusto, pero ayon sa medical evaluation na hawak ni Attorney Vanessa, hindi na sapat ang iyong mental state para pangunahan ang Mercedes Bus Lines. Masyado ka ng pagod, masyado ka ng matanda para sa bilis ng industriya ngayon. Isang mahinang bulungan ang gumapang sa buong silid. Matanda? May sakit? Ang mga driver na pinalaki ni Mercedes sa disiplina at malasakit ay nagkatinginan. Alam nilang si Mercedes ang huling umaalis sa garahe tuwing hating gabi at ang unang dumidilat bago pa sumikat ang araw. Medical evaluation? Mahina hong ulit ni Mercedes. Tumingin siya kay Vanessa. Ilang gabi niyo bang pinagpuyatan ni Arturo ang peking dokumentong yan, Vanessa? O baka masyado kayong naging abala sa ibang bagay, kaya nakalimutan niyong tignan ang totoong kalagayan ng kumpanya? Namula si Arturo sa galit. Huwag mo kaming idaan sa drama, Mercedes. Ang board of directors ay pumirma na. Simula sa oras na ito, ako na ang tatayong acting CEO at si Vanessa ang magiging Chief Operating Officer. Ikaw, kailangan mo nang magpahinga. Ipapahatid na kita sa bahay. Nararamdaman ni Mercedes ang bawat mata na nakatitig sa kanya. Anhiyang gulot ng pantataksin ng asawa sa harap ng publiko ay parang lason na humahapdi sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya iiyak. Hindi dito, hindi ngayon. Dahan-dahang hinubad ni Mercedes ang kanyang gintong singsing, ang wedding ring na simbolo ng 30 taon nilang pagsasama na ngayon, tila isang kalawid na bakal na lang. Inilapag niya ito sa ibabaw ng podium sa tabi ng mikroponyo. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang handbag. Bago siya bumaba ng entablado, lumapit siya kay Arturo at bumulong, sapat lang para marinig ng asawa at ni Vanessa. Ang mga bus ko ay parang mga anak ko, Arturo. Alam ko ang bawat tibok ng makina nila. Ikaw, ang alam mo lang ay kung paano ubusin ang perang kinikita nila. Umalis ka na, Mercedes. Huwag mong ipahiya ang sarili mo lalo, bulyo ni Arturo, bagaman halata ang kaba sa kanyang mga mata. Laglakad si Mercedes palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang martilyo na tumatama sa sahig. Nadaanan niya ang kanyang pamangkin na si Junjun, ang manager ng garahe. Nakayuko ito, hindi makatingin sa kanya. Doon pa lang, naramdaman na ni Mercedes ang hapdi, alam niyang pati ang sarili niyang dugo ay tinalikuran na siya. Paglabas niya sa lobby ng hotel, hindi siya sumakay sa driver na ipinadala ni Arturo. Sa halip, kinuha niya ang kanyang sariling susi at dumiretso sa kanyang sasakyan. Pagkaupo niya sa loob, doon lang siya huminga ng malalim. Binuksan niya ang isang maliit na compartment sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ang isang kulay pulang USB drive. Ito ang MAME, ang Master Key ng Maintenance Monitoring System, MMS, na siya mismo ang nagdisenyo kasama ang mga IT experts 5 taon na ang nakalilipas. Sa mata ng batas, si Arturo ang may-ari ng prangkisa. Pero sa mata ng teknolohiya, si Mercedes ang may-ari ng kaluluwa ng bawat bus. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Vanessa. Enjoy your retirement, Ma'am Mercedes. Kami na ang bahala sa legacy mo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Mercedes. Legacy? Bulong niya. Pinindot niya ang isang button sa kanyang laptop na laging nasa loob ng sasakyan.
Isang command ang ipinadala niya sa server ng kumpanya. System lockdown, maintenance override. Sa labas, sa terminal ng Mercedes bus line sa gitna ng Davao City, tatlong malalaking bus na puno ng mga pasahero ang nakahandang umalis patungong Cotabato at Butuan. Sabay-sabay na umalingaw ang tunog ng babala mula sa mga dashboard nito. Re! Ano nangyayari? Sigaw ng isang driver habang pilit na binubuhay ang makina. Ngunit ang bawat bus ay tila naging rebultong bakal. Ang mga digital display ay nagpakita ng isang pulang babala, critical system failure, unauthorized operation. Hindi lang isa, hindi dalawa. Sa buong Davao, ang mga bus na may tatak na Mercedes ay unti-unting humihinto sa gilid ng kalsada, habang ang mga driver ay nagkakagulo. Bumalik ang paningin ni Mercedes sa hotel. Alam niyan ilang minuto lang, tatakbo si Arturo at Vanessa palabas para tignan kung bakit tumigil ang biyahe ng kanilang bagong kaharian. Ang biyaheng ito ay hindi aandar hanggat hindi ako ang may hawak ng manibela, Arturo. Sabi ni Mercedes sa sarili habang sinisindihan ang makina ng kanyang sasakyan. Ito ang unang gabi ng kanyang pagbagsak, ngunit ito rin ang unang araw ng digmaang siya ang tatapos. Habang papalayo siya sa hotel, nakita niya sa side mirror ang mga stewardess at security na nagkakagulo sa harap. Mawawalan ng kontrol ang biyahe, Arturo, at wala kang mapupuntahan. Ang ingay sa loob ng main terminal ng Mercedes bus line sa Davao ay halos kasing tindi ng hiyawan sa palengke. Ang mga pasaherong kanina lang ay mahimbing na naghihintay sa loob ng mga air-conditioned na bus ay nasa labas na ngayon, pinupunasan ang pawis at galit na kinakalampag ang bintana ng ticket booth. Anong nangyayari? Bayad kami hanggang butuan. Bakit pinatay ang makina? Sigaw ng isang lalaking may kargang bata. Hindi ko po alam, sir. Bigla pong nag-lock ang system. Ayaw gumana ng ignition. Sagot ng driver na si Mang Pedring habang pilit na pinipindot ang start button ng kanyang unit. Pawisan ang matanda, hindi dahil sa init, kundi dahil sa takot. 20 taon na siyang driver ni Mercedes at ngayon lang nangyari ang ganito. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na SUV ang humaharurot papasok sa terminal. Bumaba si Arturo, kasunod si Vanessa na panay ang pindot sa kanyang iPhone. Ang dating kagalakan sa kanilang mga mukha matapos ang party sa hotel ay napalitan ng pait at taranta. Junjun, nasaan ang manager ng garahe? Sigaw ni Arturo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Lumabas si Junjun mula sa maintenance pit, puno ng grasa ang mga kamay at namumutla ang mukha. Tito Arturo, hindi namin ma-override ang system. Lahat ng bus na may MMS, sabay-sabay na nag-lock. Sabi ng IT sa main office, may pumasok daw na maintenance override command mula sa labas. Imposible! Singhal ni Vanessa, habang hinihawi ang mga driver para tignan ang computer sa dispatcher's desk. I have all the legal credentials here. I am the new COO. Bakit hindi ko mabuksan ang server? Dahil hindi ka kailanman naging bahagi ng system na ito, Vanessa, bulong ni Mercedes sa loob ng kanyang sasakyan habang nakatitig sa kanyang laptop screen. Nakaparada siya sa isang madilim na bahagi ng kalsada, ilang kilometro ang layo mula sa terminal. Kitang-kita niya sa kanyang screen ang bawat aktibidad sa garahe. Nakita ni Mercedes sa system log ang paulit-ulit na pagtatangka ni Junjun na pasukin ang maintenance vault gamit ang lumanyang passcode. Isang matalim na hapdi ang gumapang sa puso ni Mercedes. Si Junjun, ang batang pinag-aral niya, ang pamangkin na itinuring niyang sariling anak at pinagkatiwalaan sa pinakamaselang bahagi ng kumpanya, ang maintenance department. Pati ba naman ikaw, Junjun? Bulong ni Mercedes. Ang hapdi ay nauwi sa isang malamig na determinasyon. Kung gusto niyo ng kumpanya, ibibigay ko sa inyo ang kumpanya. Pero ibibigay ko ito sa inyo ng ayon sa kondisyon ko. Sa terminal, lalong naging tensyonado ang paligid. Ang mga driver ay nagsisimula na maggulungan. Sabi ko na nga ba, hindi dapat natin hinayaang alisin si Ma'am Mercedes. Siya lang ang nakakaalam ng pasikot-sikot dito. Rinig ni Arturo mula sa isang grupo ng mga mekaniko. Manahimik kayo!
Bulyaw ni Arturo. Junjun, gawin mo ang lahat. I-bypass mo ang ignition. Putulin mo ang mga wire kung kailangan. Tito, hindi ganun kadali yun. Ang mga bagong unit natin ay digital locked. Kapag pinilit natin, baka tuluyang masira ang engine control unit. Milyon-milyon ang mawawala sa atin. Paliwanag ni Junjun, halatang naguguluhan din. Biglang nagring ang cellphone ni Arturo. Ang caller ID, Mercedes. Padabog na sinagot ni Arturo ang tawag. Mercedes, ano itong ginagawa mo? Alam mo ba ang pinsalang idinudulot mo sa kumpanya? May mga pasahero rito. Maari kitang ipakulong dahil sa sabotage. Mula sa kabilang linya, ang boses ni Mercedes ay kasing lamig ng yelo sa Mount Apo. Sabotage, Arturo? Nakalimutan mo na yata. Ang mga boss na yan ay nasa ilalim ng Safety and Maintenance Protocol na ako ang nag-set up. Ayon sa system, overdue na ang safety check ng mga unit dahil ang bagong management ay masyadong naging abala sa party imbes na sa maintenance logs. I am just protecting the public, Arturo. Isn't that what a good CEO should do? Ibigay mo ang password, Mercedes, na yun din! Sigaw ni Arturo habang pinagtitinginan na siya ng mga tao sa paligid. The system will only unlock once a physical inspection is verified by the master key. At ang master key ay nasa akin. Oh, and one more thing, Arturo, check your bank accounts. Ang payroll fund para sa mga driver bukas, inilipat ko na sa isang escrow account. Hindi mo ito magagalaw hanggat hindi na dedesisyonan ng labor court ang validity ng pagkakaalis sa akin. Hayop ka, Mercedes! Sigaw ni Arturo. Pero naputol na ang linya. Napatitig si Arturo kay Vanessa na ngayon ay tila nawalan na rin ng poise. Anong escrow account? Arturo, we need that money to pay the LTFRB fees tomorrow. Kung hindi, tuluyan ang makakansela ang mga prangkisa natin. Sa loob ng kanyang sasakyan, isinara ni Mercedes ang kanyang laptop. Alam niyang ang ginawa niya ay pansamantalang lunas lamang. Maraming driver ang magagalit sa kanya dahil sa abala. Maraming pasahero ang maiinis. Pero kailangan niyang ipakita sa lahat na ang Mercedes Bus Lines ay hindi lamang tungkol sa mga papel na pinirmahan sa hotel. Ito ay tungkol sa sistema, sa tiwala, at sa taong nakakaalam kung paano paandarin ang makina mula sa pinakamaliit na tornilyo. Muli siyang tumingin sa dashboard ng kanyang computer bago ito patayin. Nakita niya ang isang notification. Unauthorized access attempt by user, Junjun. Muling humapdi ang kanyang dibdib, pero sa pagkakataong ito, hindi siya nagpahid ng luha. Junjun, akala mo ba ay sapat na ang itinuro ko sa iyo para talunin ako? Nakalimutan mo ako ang gumawa ng laro. Pinaandar ni Mercedes ang kanyang sasakyan at mabilis na lumayo sa ingay ng Davao City. Alam niyang bukas, ang balita tungkol sa paghinto ng kanyang mga bus ay kakalat na parang apoy. Ang mga driver ay magsisimulang magduda at ang mga stockholders ay magpapanik. Ito ang unang hinto ng biyahe, pero ang totoo, nagsisimula pa lang ang tunay na giyera. Ang katahimikan sa loob ko kan bitu ta matina Davao City ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ko terminal kagabi. Nakaupo si Mercedes sa harap ko banlam viek banggo kamlay. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa aso na sinaggo laptop screen. Sa tabi ng kanyang computer, nakapatong ang Motkop Cafe Laiknat, isang paalala na lumipas ang buong madaling araw nang hindi siya dinadalaw ng antok. Pinagmamamasdan niya ang mga log sa maintenance monitoring system. Kitang-kita rito ang bawat pagtatangka ng garahe na pasukin ang kanyang server. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi lang ito brute force attack. May isang backdoor entry na naganap 3 linggo na ang nakalilipas. Noong panahong wala pa siya sa terminal dahil abala sa pag-ayos ng anibersaryo. User ID, JJ_Garahe Master, bulong ni Mercedes. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang file access history. Hindi lang basta binigay ni Junjun ang matho,
Nag-install siya kumot spyware sa Chingmaiting ku Mercedes numutlan siyang pumasok sa Vanfong de mag-update ng maintenance schedules. Ang bawat file, bawat kumpidensyal na hapdong, at bawat personal na gitsu ni Mercedes ay dinala ni Junjun ng diretso sa personal na odya ni Arturo. 30 taon. Hitbi ni Mercedes. Ang kanyang boses ay nabaon sa sahig kusilid. 30 taon kitang itinuring na anak Junjun. Pinag-aral, pinakain, binihisan. Lahat ng alam mo tungkol sa makina, sa akin nang galing. Pero ganito ang isusupli mo sa akin? Naalala ni Mercedes ang muka ko Junjun nung bata pa ito. Ang batang laging nakasunod sa kanya sa garahe, may dalang maliit na wrench, at nangangarap na balang araw ay siya ang mag-aalaga sa mga bus ng tita Mercedes. Si Mercedes ang nagbayad ng ospital noong nagkasakit ang nanay nito, at siya rin ang naging sandigan nung pumanaw ang kapatid niya na ama ni Junjun. Ang utang na loob ay tila naging barya lang na itinapon ni Junjun para sa mabilis na pangako ng kapangyarihan. Biglang tumunog ang kanyang gentway. Isang video call mula sa isang hindi kilalang Sinagot ito ni Mercedes. Ang mukha ni Junjun ang lumitaw, ngunit hindi na ito ang batang nanginginig sa garahe. Suot na nito ang isang polo shirt na may logo kukumpanya, ang posisyon na pangarap nito. Tita, bungad ni Junjun. Ang kanyang boses ay walang bakas ng hiya, kundi puno ng pait. Huwag niyo na pong pahirapan ang lahat, ibigay niyo na ang master code. Alam ko na ang lahat ng ginawa niyo. Alam ko kung paano niyo itinago ang kofan ko mga taise para hindi makuha ni Tito Arturo. Junjun? Mahinahong sabi ni Mercedes habang pinipahid ang isang butil ng luha. Bakit? Ano ang ipinangako sa iyo ni Arturo na hindi ko na ibigay? Pagkilala tita, laging Mercedes bus lines. Laging ang galing ni Ma'am Mercedes. Paano naman ako? Ako ang nagpapatakbo ng garahe, ako ang nag-aayos ng mga basag na makina, pero para sa inyo, tagasunod lang ako. Sigaw ni Junjun. Sabi ni Tito Arturo, kapag nakuha namin ang system, ako na ang magiging Chief Technology Officer. Wala nang Ma'am Mercedes na magdidikta kung anong turnilyo ang dapat gamitin. Junjun, ginagawa ko yun para sa anyu ko hang-hack. Tama na po ang drama tita. May nahanap kaming IT expert mula sa Manila. Sinabi niya sa amin na ang system lockdown nyo ay may hinhan. Sa loob ng 48 oras, automatikong magre-reset ang server kapag hindi niyo na-input ang manual override. By that time, hindi na namin kayo kailangan. Mumiti si Junjun, isang ngiting punong-puno ng pagtataksil. At na pala, tita, si Tito Arturo at si Vanessa? Kasalukuyan silang nasa bense ngayo kung kaktaise. Sinasabi nila sa lahat na ikaw ang nagnakaw ng payroll fund para maghiganti. Pinagmumuha ka nilang halimaw, tita. At ang masakit? Naniniwala sila sa amin. Pinutol ni Junjun ang tawag. Naiwan si Mercedes sa dilim. Ang kanyang ham ng tinig ay ang tanging kasama sa malawak na silin. Ramdam niya ang nyat daw ng kamsuk na tumusok sa kanyang likuran. Ang kanyang sariling dugo, ang batang pinalaki niya, ay siyang gagamit ng sarili niyang karunungan para hantong siya sa kahihiyan. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang chitiat na hindi binanggit ni Junjun. Isang chitiat na tanging ang gumawa ng system ang nakakaalam. Hindi niyo alam ang buong code, Junjun. Bulong ni Mercedes, ang kanyang mga mat ay biglang nagniningas ng kwetam. Ang 48 oras na reset ay hindi para sa server, kundi para sa hintuk baudong ng Antoine. Tumayo si Mercedes. Hindi na siya ang babae na nanagoy sa pantataksil ku Jayading. Kinuha niya ang kanyang auhwak at ang USB drive. Alam niyang sa bense, ang mga taise na turing niya ay pamilya ay tinitingnan na siya bilang motketoido. Kailangan niyang kumunta sa garahe. Hindi para makipag-away kay Arturo, kundi para harapin ang mga driver bago pa tuluyang makuha ni Arturo ang kanilang longtin. Sa labas, ang langit ko Davao ay nagsisimula na magkulay lila. Isang bagyo ang paparating, hindi lang sa panahon, kundi sa buhay ng mga Mercedes. Ang garahe sa MAA, Davao City, na dati-rati puno ng tunog ng mga makina at tawanan ng mga driver,
Habang nagkakape bago bumiyahe, ay naging pugad ng galit at tensyon. Ang amoy ng krudo at mainit na semento ay humahalo sa singaw ng galit ng halos 300 lalaki. Lahat sila ay nakatipon sa harap ng maintenance bay, kung saan nakatayo si Arturo at Vanessa sa ibabaw ng bumper ng isang nakaparadang bus, tila mga hari na nagtatalumpati sa kanilang mga nasasakupan. Mga kasama, alam ko ang hirap nyo. Alam ko ang gutom ng inyong mga pamilya dahil hindi tayo makabiyahe. Sigaw ni Arturo, habang iwinawagayway ang kanyang mga kamay. Gusto nating magtrabaho, pero ang sarili nating CEO, ang asawa ko, ang nag-lock ng system. At ang masakit, inilipat niya ang payroll nyo sa isang account na hindi natin pwedeng galawin. Ninakawan niya kayo para lang gantihan ako. Isang malakas na hiyawa ng pagtutol ang umalingaw-ngaw mula sa mga driver. Walang hiya! Bakit kami ang idadamay sa away pamilya? Sigaw ng isang batang driver. I have the documents here. Singit ni Vanessa habang itinataas ang kanyang tablet. The payroll fund for this week is frozen. Sinadya ni Mercedes na ipitin ang pera para magkagulo rito. She wants to destroy this company just because she can't accept that it's time for new leadership. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang kulay abong SUV ang dahan-dahang pumasok sa gate ng garahe. Ang mga ilo nito ay tumama sa gitna ng kumpol ng mga tao. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago nakilala ng lahat ang sasakyan. Narito na siya! Sigaw ni Junjun na nakatayo sa tabi ni Arturo. Narito na ang taong nagnakaw ng sahod nyo! Parang isang kawan ng mga gutom na lubo na sumugod ang mga driver sa sasakyan ni Mercedes. Pinagbabakbak nila ang bintana, sinisipa ang pinto, at ang mga sigaw ng magnanakaw at traidor ay tila kulob na yumanig sa loob ng sasakyan. Sa loob ng SUV, mahigpit ang hawak ni Mercedes sa manibela. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot para sa kanyang buhay, kundi dahil sa natdaon ng kamsuk na nanggagaling sa mga taong itinuring niyang higit pa sa mga empleyado. Nakita niya sa harap ng kanyang hood si Mang Pedring, ang pinakamatandang driver sa kumpanya, na dati siya pa ang nagbayad ng pag-aaral ng mga anak nito. Ngayon, ang mga mata ni Mang Pedring ay puno ng poot. Huminga ng malalim si Mercedes. Pinatay niya ang makina at binuksan ang pinto. "Ma Mercedes, wag!" Pigil ni Mang Cardo, ang kanyang matapat na security guard na sumubok humarang sa crowd, pero agad itong naitulak ng mga galit na driver. Lumabas si Mercedes ng sasakyan. Agad siyang napalibutan. Ang init ng garahe at ang amoy ng put ay sumalubong sa kanya. Isang bato ang tumama sa kanyang balikat, dahilan para mapangiwi siya sa sakit, pero hindi siya natumba. Nanatili siyang tuwid, ang kanyang muka ay parang semento, malamig at walang emosyon. "Nasaan ang pera namin, Mercedes?" Sigaw ni Arturo mula sa entablado, pilit na ginagatungan ang galit ng mga tao. Ipaliwanag mo sa kanila kung bakit mo ipinagkait ang pagkain sa mga anak nila. Tumingin si Mercedes kay Arturo, pagkatapos ay kay Vanessa nang uminingisi sa likod nito. At huli, tumingin siya kay Junjun. Ang sakit ng pagkataksil ng kanyang sariling dugo ay mas matindi pa sa tama ng bato sa kanyang balikat. "Mga kapatid," panimula ni Mercedes. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, pero may otoridad na nagpatahimik sa mga malapit sa kanya. "Kilala niyo ako. 30 taon niyo akong kasama sa kalsadang ito. Kailan ko ba kayo ninakawan? Huwag mo kaming idaan sa matamis na salita," sigaw ni Mang Pedring habang ginuduro si Mercedes. "Nakita namin ang record. Ikaw ang nag-freeze ng account. Nagugutom ang pamilya ko, Mercedes. Inilipat ko ang pera sa isang escrow account, Pedring." Sagot ni Mercedes habang tinititigan ng diretso ang matanda. "Hindi para itago sa inyo, kundi para protektahan laban sa taong gustong ibenta ang kumpanyang ito sa isang real estate developer. Kung hinayaan ko ang perang iyon sa main account, bukas na bukas din, wala na kayong trabaho dahil wala na ang mga bensya natin." Nagkaroon ng bulungan sa mga driver. Nagkatinginan sina Arturo at Vanessa. Agad na kumilos si Vanessa. "That's a lie!"
Sigaw ni Vanessa. Walang planong ibenta ang bense. She's just making up stories to cover her sabotage. Security, alisin siya rito. She's trespassing and endangering our employees. Sumugod ang dalawang security guard na kinuha ni Arturo mula sa labas. Hinawakan nila si Mercedes sa magkabilang braso, pilit siyang hinihila palabas ng garahe. Pedring! Junjun! Alam niyo ang totoo! Sigaw ni Mercedes habang pinalilibutan siya ng mga driver na tila nawalan na ng rason dahil sa gutom. Isang driver ang lumapit at dinuraan ang tsinelas ni Mercedes. Ang huling sulyap ng paggalang ay tuluyan ng naglaho. Habang hinihila siya palabas, nakita ni Mercedes si Junjun na umiwas ng tingin. Pero bago siya tuluyang maisakay muli sa kanyang sasakyan, isang driver ang sumigaw. Sunugin ang mga bus! Kung hindi tayo kakain, walang aandar! Nanlaki ang mga mata ni Mercedes. Ang garahe ay puno ng gasolina at mga kemikal. Isang maliit na spark lang ay sapat na para burahin ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 3 dekada. Huwag! Sigaw ni Mercedes, pero ang kanyang boses ay nalunod sa galit ng masa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Arturo na hindi man lang pumipigil, tila hinihintay pang matupok ang lahat para makuha ang insurance money. Naramdaman ni Mercedes ang malamig na kamzak ng pag-iisa. Pero sa gitna ng kaguluhang ito, ang kanyang nyatdao ng kamsuk ay naging lason na nagpatibay sa kanyang kwettam. Kung gusto niya ng apoy, bulong ni Mercedes habang isinasara ang pinto ng kanyang sasakyan, ibibigay ko sa inyo ang impyerno. Isang driver ang may hawak na ng sulo, handang itapon sa pinakamalapit na bus. Ang kinabukasan ng Mercedes Bus Lines ay nakasalalay na sa 1 segundo ng pagdedesisyon. Ang liwanag ng sulo ay sumasayaw sa nanilisik na mga mata ni Mang Pedring. 1 metro na lang ang layo nito sa tangke ng krudo ng bus na Mercedes Unit 101, ang pinakapaboritong sasakyan ni Mercedes dahil ito ang unang unit na binili niya mula sa sariling ipon. Sunugin niyo! Ang boses ni Mercedes ay hindi sumigaw. Ito ay mababa, galing sa lalim ng kanyang lalamunan at puno ng isang uri ng kapangyarihan na nagpapatigil sa mundo. Tumayo siya sa harap mismo ng bus, ang kanyang katawan ang nagsilbing harang sa pagitan ng apoy at ng makina. Sunugin niyo ang bus na ito, at kasabay nito ay susunugin niyo ang huling katibayan na mayroon kayong danggal. Titig na titig si Mercedes kay Mang Pedring. Pedring, tandaan mo ang gabing ito. Kapag naging abo ang bus na ito, ang abong yan ang huling ipapakain mo sa mga anak mo. Dahil kapag nasunog ang ari-arian ng kumpanya, wala ng insurance, wala ng trabaho, at wala ng Mercedes na magtatanggol sa inyo sa korte. Sandaling natigilan ang lahat. Sa likod ng karamihan, nakita ni Mercedes si Arturo na dahan-dahang umaatras, hila-hila si Vanessa. Ang lalaking nangakong magtatanggol sa kanya sa harap ng altar ay takot na mapilamsikan ng apoy, habang ang babaeng itinuring niyang hina ay handang mamatay para sa kumpanya. Bitawan niyo ang sulo, utos ni Mang Cardo ang gwardiya, na sa wakas ay nakakuha ng pagkakataong agawin ang apoy at apakan ito sa semento. Ang garahe ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang galit ng mga driver ay naroon pa rin, pero ang apoy ng karahasan ay panandaliang naapula ng malamig na katotohanan ni Mercedes. Umalis ka na, Mercedes, sigaw ni Arturo mula sa malayo, pilit na ibinabalik ang kanyang otoridad. Hindi ka na kailangan dito. Ang bawat segundong pananatili mo ay lalong nagpapahamak sa mga taong ito. Hindi sumagot si Mercedes. Tumingin siya sa mga driver. Sa mga mukhang puno ng pagod, gutom at kalituhan. Lumingon siya kay Junjun na nakatayo sa anino ng opisina. Ang kanyang pamangkin ay hindi makatingin ng diretso. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mercedes ang pinakamasakit na uri ng pag-iisa. Ang kumpanyang binuo niya sa loob ng 30 taon ay tila isang kahariang itinakwil ang sariling reyna. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at dahan-dahang minaneho ito palabas ng garahe. Walang humarang sa kanya, pero ang katahimikan ng mga driver ay mas masakit kaysa sa anumang bato. Nagmaneho si Mercedes palayo sa sentro ng Davao. Hindi siya umuwi sa kanyang mansyon, na alam niyang puno na ng mga tauhan ni Arturo. Nagtungo siya sa Toril,
sa isang lumang terminal na halos inabandona na. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakaparada ang dalawang kalawanging jeepney. Ang mga orihinal na Mercedes bago sila naging dambuhalang bus line. Bumaba siya ng sasakyan. Ang gabi ay malamig at ang hangin mula sa Gulf of Davao ay may dalang amoy ng alat. Naupo siya sa dulo ng isang lumang bench, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang hat daw ng kamsuk ang pangtataksil ni Arturo, ang ambisyon ni Vanessa at ang pagbaliktad ni Junjun ay sabay-sabay na bumaon sa kanyang puso. Ma'am Mercedes, kayo ba yan? Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa maliit na sari-sari store sa tapat. Si Mang Lito, ang pinakaunang driver na kinuha ni Mercedes 30 taon na ang nakalilipas bago pa ito nag-retire dahil sa rayuma. Mang Lito, pilit nang ngumiti si Mercedes, bagaman ang kanyang boses ay naninginig. Anong ginagawa ng reyna ng kalsada dito sa gitna ng hating gabi? Tanong ni Mang Lito, habang papalapit na may dalang dalawang balat ng puso at ilang pirasong inihaw na baboy. Naupo ang matanda sa tabi niya. Hindi nagtanong si Mang Lito tungkol sa balita sa radyo o sa gulo sa terminal. Inabutan niya lang si Mercedes ng pagkain. Sa loob ng maraming taon, si Mercedes ang laging nagpapakain sa iba. Ngayon, sa ilalim ng madilim na langit, siya naman ang pinapakain. Naalala mo ba, ma'am? Simula ni Mang Lito habang binabalata ng puso. Noong nasiraan tayo ng preno sa Digos? 2 lang ang jeep natin noon. Sabi mo sa akin, Lito, kahit mawala ang lahat ng kita natin ngayong araw, basta ligtas ang mga pasahero, panalo tayo. Iyon ang unang beses na nakita ko ang isang amo na mas inaalala ang gulong kaysa sa ginto. Napaluha si Mercedes habang kumakain. Ang simpleng puso at inihaw na baboy ay mas masarap pa sa anumang handa sa hotel kanina. Mang Lito, tinalikuran nila ako. Bulong ni Mercedes. Ang asawa ko, ang pamangkin ko, pati ang mga driver na itinuring kong pamilya. Akala nila, kinalimutan ko na sila. Hindi sila ang tumalikod sa'yo, ma'am. Ang gutom at takot ang bumulag sa kanila. Sagot ni Mang Lito na may malalim na karunungan. Pero ang pundasyon na binuo mo sa amin, hindi yan kayang sunugin ng anumang sulo. Maaring hawak ni Arturo ang mga papel, pero ikaw ang hawak namin dito. Itinuro ng matanda ang kanyang dibdib. Doon naramdaman ni Mercedes ang isang baging uri ng lakas. Ang valley, ang madilim na bahaging ito ng kanyang buhay, ay hindi pala dulo, kundi isang pagbabalik sa ugat. Naisip ni Mercedes ang kanyang mga mabaw tree. Hindi niya ito ginawa para kontrolin ang mga driver, kundi para masigurong bawat ama ng tahanan na humahawak ng manibela ay makakauwi ng buhay sa kanilang mga anak. Arturo never understood the sweat of the engine. He only saw the bus as a money machine. Mang Lito, kailangan ko ng tulong mo. Sabi ni Mercedes, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magningas muli. Kailangan nating tawagan ang mga matatanda. Ang mga orihinal na driver. May gagawin tayong plano. Kahit ano, ma'am, para sa Mercedes, handa kaming bumalik sa kalsada. Sagot ni Mang Lito. Tumayo si Mercedes. Ang kanyang pagkatalo sa garahe kanina ay naging nitsa ng isang mas malaking laban. Hindi na lang niya babawiin ang kumpanya para sa sarili niya. Babawiin niya ito para sa bawat driver na nalito at nalinlang. Habang nagmamaneho siya pabalik sa lungsod, binuksan niya ang kanyang laptop. Ang screen ay nagpakita ng isang bagong notification, Maintenance Alert, Unit 105, Brake Pad Integrity Compromised. Mumiti si Mercedes ng malamig. Arturo had started using cheap parts to save money for his mall project. The buses were starting to fail, just as she predicted. Hayan mo silang maghari-harian, Mang Lito, bulong ni Mercedes sa madilim na kalsada ng Davao. Dahil kapag tumigil ang huling bus nila, doon nila maintindihan na ang reyna ay hindi ang nakaupo sa opisina, kundi ang nakakaalam kung kailan hihinto ang makina. Hindi ito sabotahe, Arturo. Ito ay proteksyon. Habang nakaupo sa lumang opisina ni Mang Lito, tinitida ni Mercedes ang monitor ng kanyang laptop.
Ang bawat tuldok na kulay pula sa mapa ng Davao ay kumakatawan sa isang bus na kasalukuyang nakatigil. Sa paningin ng publiko, si Mercedes ay isang mapagiganting asawa. Pero sa loob ng mga code na kanyang isinulat, siya ang huling depensa laban sa isang trahedya. Ma'am, bakit hindi mo nalang sabihin sa kanila ang totoo tungkol sa mga code? Tanong ni Mang Lito habang nagtitimpla ng kape. Dahil hindi sila maniniwala, Lito. Ang tingin nila sa akin na yon ay isang diktador na ayaw mabitawan ng manibela, sagot ni Mercedes. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard. Ang Maintenance Monitoring System, MMS, ay hindi ginawa para i-lock ang mga bus ng walang dahilan. Ang bawat code ay konektado sa sensor ng preno, ng gulong, at ng makina. Kapag ang isang piyesa ay umabot na sa critical wear, otomatikong mag-i-initiate ang system ng lockdown. Ginawa ko ito para walang driver ang mapilitang bumiyahe kung ang bus ay isang patibong ng kamatayan. Biglang nag-flash ang isang serye ng babala sa kanyang screen. Unit 105, Manual Bypass Attempted. Warning, brake system compromised. Anong ginagawa nila? Bulong ni Mercedes, ang kanyang muka ay namutla. Pinipilit nilang i-bypass ang system sa Unit 105. Sa garahe sa MAA, kasalukuyang pinagpapawisan si Junjun sa ilalim ng dashboard ng Unit 105. Sa likuran niya, nakatayo si Arturo at Vanessa, tila mga buitreng nag-aabang. Junjun, sabi mo alam mo kung paano ito gagawin. Singhali Arturo. Kailangan nating mapatakbo ang mga bus na ito ngayong hapon. Maraming pasahero ang nagrereklamo. Tito, ang MMS ay nakabaon sa mismong ECU ng bus. Kapag pinutol ko ang sensor, mawawala ng kontrol ang automatic braking system. Paliwanag ni Junjun, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Sabi sa babala, manipis na ang brake pads nito, delikado. Gamitin mo ang mga bagong piyesa na dumating kanina. Utos ni Vanessa, habang itinuturo ang mga kahon sa gilid. I-install mo yan at i-reset ang system. I have the hardware key here that we bought from Manila. Tumingin si Junjun sa mga brake pads sa loob ng kahon. Walang tatak ng kumpanya. Magaan at tilagawa sa marupok na materyales. Attorney Vanessa, Class C lang ang mga ito. Hindi ito ang ginagamit ni Tita Mercedes. Ang mga unit natin ay bumabagtas sa mga bundok ng Marilog at Digos. Hindi kakayanin ng mga ito ang init ng mahabang pababa. Junjun, huwag kang pilosopo! Bulyaw ni Arturo. Ang pera na pambili ng original parts ay kailangan nating isave para sa down payment ng lupa sa Bense. Isipin mo ang mall na itatayo natin doon? Mas malaki ang kikitain natin kaysa sa pagpapalit ng mamahaling preno. Gawin mo na! Sa malayong terminal, nakita ni Mercedes sa kanyang screen ang tagumpay ni Junjun sa pag-bypass. Ang kulantuldok ng Unit 105 ay naging berde. Pero sa ilalim nito, ang telemetry data ay nagpapakita ng isang nakakatakot na katotohanan. Ang bus ay tumatakbo ng walang aktibong emergency brake system. Lito, tingnan mo ito. Tawag ni Mercedes. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ang invoice ng mga piyesang binili ni Vanessa, galing sa isang supplier ng peke. Ipinagpalit nila ang buhay ng mga pasahero para sa ilang milyong matitipid nila para sa proyektong mall. Inilabas ni Mercedes ang kanyang USB drive at mabilis na nag-download ng mga dokumento. Hindi lang ito tungkol sa maintenance. Nakita niya ang mga email ni Vanessa sa isang real estate developer. Ang plano ay hindi lang baguhin ang management, ang plano ay bangkarotahin ang kumpanya para mapilitang ibenta ang mga bense sa murang halaga. Ito ang lihim ng mga code, Lito. Sabi ni Mercedes habang isinasara ang laptop. Ang mga code na ito ang nagbabantay sa kasalanan ni Arturo, at kapag pumalya ang preno ng Unit 105, hindi lang ang bus ang mahuhulog sa bangin, pati ang lahat ng kasinungalingan nila. Anong gagawin natin, ma'am? Tanong ni Lito. Kailangang malaman ng mga driver, desididong sabi ni Mercedes. Hindi sila maniniwala sa akin, pero maniniwala sila sa ebidensya. Tatawagan natin ang mga veterano. Sasabihin natin sa kanila na ang mga bus na pinapatakbo ni Arturo ngayon ay hindi mga sasakyan, kundi mga kabaong na may gulong. Huminga ng malalim si Mercedes. Ang nyat daw ng kamsuk ay napalitan ng isang malamig na estratehiya. Arturo, ginamit mo ang pangalan ko para sa negosyong ito.
Ngayon, gagamitin ko ang talino ko para iligtas ang mga taong balak mo isakripisyo. Sa labas, ang ulan sa Davao ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila nagbabadya ng isang madugong trahedya sa madulas na kalsada ng Digos. Sa monitor ni Mercedes, ang Unit 105 ay nagsisimula ng gumalaw palabas ng terminal, puno ng mga walang kamalay-malay na pasahero. Ang ulan sa Davao ay tila hindi natitigil, isang malamig na kuumot na bumabalot sa lungsod, habang ang mga driver ng Mercedes bus lines ay nakikipagsapalaran sa madulas na kalsada. Sa loob ng isang abandonadong bodega sa Toril, 7 sa pinakamatatandang driver at mechanic quarry ng kumpanya ang nagtipon-tipon. Sila ang tinatawag na pundasyon, ang mga lalaking kasabay ni Mercedes na nagtulak ng 2 jeepney noong nagsisimula pa lamang sila. Ma Mercedes, mahirap ang hinihiling nyo. Simula ni Mang Ben, ang pinuno ng maintenance team na ngayon ay sa pilitang pinag-retire ni Arturo. Ang mga driver sa garahe, naniniwala sila kay Arturo. Gutom sila, ma'am. Ang tingin nila sa inyo ay kaaway. Ben, hindi ako narito para hingin ang simpatya nyo, mahinahong sagot ni Mercedes. Inilabas niya ang isang makapal na folder at inilatag sa ibabaw ng isang lumang gulong na nagsilbing lamesa. Narito ako para ipakita sa inyo kung ano ang halada ng katapatan nyo kay Arturo. Binuklat ni Mercedes ang mga dokumento, hindi ito mga maintenance code. Ito ay mga blueprint, architectural renders, at isang memorandum of agreement sa pagitan ni Arturo at Namotapduan Batdong Sanlon sa Manila. Ano ito? Tanong ni Mang Pedring, na kanina lang ay galit kay Mercedes, pero ngayon ay narito dahil sa tawag ni Mang Lito. Yan ang Mercedes Lifestyle Mall. Sagot ni Mercedes, ang boses ay puno ng pait. Ang lupang kinalalagyan ng ating main terminal sa MAA at ang terminal sa Digos, ibinentana ni Arturo. Ang pirma niya ay narito na sa huling pahinga. Nanlaki ang mga mata ng mga veteranong driver. Ang terminal ay higit pa sa paradahan para sa kanila, ito ang kanilang pangalawang tahanan, ang lugar kung saan sila nagpapahinga, nagkukwentuhan, at bumubuo ng pamilya. Ibig sabihin, kapag naitayo ang mall na yan, saan na kami? Tanong ni Mang Ben, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Wala na kayong mapupuntahan. Diritso ang sagot ni Mercedes. Sa plano ni Vanessa at Arturo, ang Mercedes bus lines ay dahan-dahang babangkarotahin. Ang mga lumang bus ay ibebenta bilang scrap metal at ang mga prangkisa ay hahayaang mapaso. Ang target nila ay hindi ang negosyo ng transportasyon, kundi ang halaga ng lupa. Gagamitin nila ang pangalan ko para sirain ang kumpanya, kukunin ang insurance at ang kita sa lupa, at pagkatapos ay iiwan kayong lahat na walang trabaho. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa bodega, tanging ang tunog ng ulan sa bubong ngayari sa yero ang naririnig. Ang hotdaw ng kamsuk ay tumama sa bawat isa sa kanila. Hindi lang si Mercedes ang pinagtaksilan, silang lahat ay ibinenta ni Arturo para sa isang makintab na mall. Ang hayop na yun! Sigaw ni Mang Pedring sabay suntok sa dingding. Pinalaki natin ang kumpanyang ito sa hirap, tapos gagawin lang kaming basura para sa mall? May mas malala pa rito, dagdag ni Mercedes, habang ipinapakita ang telemetry data mula sa kanyang laptop. Ang Unit 105 ay kasalukuyang bumibiyahe patungong Buda, Bukidnon, Davao Road. Pinilit ni Junjun na i-bypass ang system gamit ang mga Class C brake pads. Sa lakas ng ulan na ito, at sa kargada ng bus, hindi kakayanin ng preno ang mga kurbada sa Marilog. Buda? Delikado doon kapag ganitong umuulan. Bulalas ni Mang Lito. Maraming landslide at matatarik na pababa. Iyon ang kailangan nating pigilan. Sabi ni Mercedes, ang kanyang mga mat ay nagningas ng kwettam. Lito, Ben, Pedring, kailangan nating magkaisa. Hindi ko kailangan ng inyong awa para sa kasal ko. Kailangan ko ang inyong tapang para iligtas ang kumpanyang ito at ang buhay ng mga pasahero natin. Kung hahayaan nating mahulog ang Unit 105, iyon ang magiging huling pako sa kabaong ng Mercedes bus lines. Anong plano natin, ma'am? Tanong ni Mang Ben, na ngayon ay handa na ring lumaban. Tatawagan niyo ang lahat ng kakilala niya sa garahe. Ipakita niyo sa kanila ang mga litrato ng mall na ito. Ipaalam niyo sa kanila,
na habang nangangako si Arturo ng sahod, inihahanda na niya ang kanilang termination papers, utos ni Mercedes. At ako, kailangan kong harapin si Junjun. Siya lang ang makakapigil sa Unit 105 mula sa loob. Golden moment. Hinawakan ni Mercedes ang isang lumang dokumento, ang orihinal na prangkisa ng kanilang unang 2 jeepney. Lito, naalala mo ba nung sinabi ni Arturo na masyado na akong matanda para rito? Marahil matanda na nga ako para sa kanyang mga laro, pero sapat pa ang lakas ko para protektahan ang tahanan natin. Habang papalayo si Mercedes sa bodega, isang tawag ang pumasok sa kanyang telponyo. Isang tago o anso. Tita? Ang boses ni Junjun ay nanginginig, may kasamang tunog ng malakas na ulan at mabilis na paghinga. Tita, ayaw kumapit ng preno. Ang unit 105, hindi ko na makontrol. Junjun, nasaan ka? Sigaw ni Mercedes, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nasa Marilog kami, tita, patawarin niyo ako. Ang Class C pads, nanginginig na ang manibela, cliffhanger. Ang tawag ay biglang naputol. Sa monitor ni Mercedes, ang GPS ng Unit 105 ay mabilis na gumagalaw patungo sa isang matarik na kurbada, at ang babala sa system ay naging madilim na pula, total brake system failure imminent. Arturo, Vanessa, bulong ni Mercedes habang hinahawakan ang manibela ng mahigpit. Dinala niyo ang digmaang ito sa kalsada. Ngayon, papatunayan ko sa inyo na ang kalsada ay hindi marunong magpatawad sa mga tulad niyo. Junjun, pakinggan mo ako. Huwag kang magpanik. Sigaw ni Mercedes sa kanyang telepono habang mabilis na nagmamaneho patungo sa Marilog. Ang ulan ay tila pader na humaharang sa kanyang paningin, ngunit ang kanyang mga kamay ay matatag sa manibela. Tita, hindi na tumitigil ang bus. Ang daming pasahero, tita, maawa kayo. Hikbi ni Junjun sa kabilang linya. Naririnig ni Mercedes ang ingay ng hangin at ang sigawan ng mga pasahero sa loob ng bus. I-shift mo ang gear sa low. Na yun din. Gamitin mo ang retarder kahit na umusok ang makina, utos ni Mercedes. Junjun, may isang hidden override sa ilalim ng iyong dashboard, ang kulay asul na wire. Hilahin mo yan. Iyan ang huling emergency brake na ako lang ang nag-install. Sa loob ng ilang segundong nakakabinging katahimikan, tanging tunog ng ulan ang narinig ni Mercedes. Pagkatapos, isang malakas na tunog ng pag-ingit ng bakal at ang sigaw ng mga gulong sa basang semento. Tita, tumigil kami. Tumigil kami. Bulong ni Junjun. Ang Unit 105 ay huminto ilang pulgada na lang mula sa bangin. Nakahinga ng malalim si Mercedes. Ngunit ang kanyang hatdaon ng kamsuk ay hindi pa natatapos. Junjun, manatili ka riyan. Huwag mong hahayaang galawin ni Arturo ang bus na yan hanggat hindi dumarating ang mga awtoridad. Yan ang magiging ebidensya natin. Pagbalik ni Mercedes sa Davao kinabukasan, hindi siya dumiretso sa kanyang bahay. Nagtungo siya sa isang maliit na kapilya sa dulo ng kalsada kung saan naghihintay ang leader ng Gidwan Taise, si Mang Gardo. Kasama ni Gardo ang mga pundasyon na kinausap ni Mercedes kagabi. Ma'am Mercedes, narinig namin ang nangyari sa Unit 105. Bungad ni Mang Gardo? Totoo ba? Na si Arturo ang nag-utos na gumamit ng peking pyesa? Hindi lang iyon, Gardo. Sabi ni Mercedes habang inilalabas ang mga dokumento ng pagbebenta ng bense. Gusto niyang ibenta ang kumpanya. Gusto niyang gawing mall ang lugar kung saan kayo nagtatrabaho. Kapag nangyari yon, walang Arturo o Vanessa na mag-aalala sa inyo. Itatapon kayo na parang mga lumang gulong. Naggingit-ngit ang mga driver sa loob ng kapilya. Ang hiya at utang na loob na dati nilang naramdaman kay Arturo ay napalitan ng matinding galit. Pero ma'am, hawak nila ang mga papel. Sila ang management. Sabi ni Mang Gardo nang may pangamba. Iyon ang dahilan kung bakit tayo narito. Sabi ni Mercedes, ang boses ay puno ng kwetam.
Inilabas niya ang isang kasunduan na inihanda niya kasama ang isang tapat na abogado. Ang Mercedes Bus Lines ay hindi sa akin, at lalong hindi kay Arturo. Ito ay sa inyong mga driver na nagbuwis ng buhay sa kalsada. Ngayong araw, pipirmahan ko ang dokumentong ito, 51% ng aking kofan ay ililipat ko sa pangalan ng inyong Niduan. Nanlaki ang mga mata ng mga driver. Ang employee share na ito ay isang bagay na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng transportasyon sa Davao. Ibig sabihin, magiging may-ari na rin kami, tanong ni Mang Pedring, na ngayon ay nahihiyang lumapit kay Mercedes. Magiging kasosyo ko kayo. Pagkatama ni Mercedes. Hindi ko ito ginagawa para bilhin ang inyong boto. Dinagawa ko ito dahil ito ang tama. Kung ang kumpanyang ito ay pag-aari niyo na, hinding-hindi ito maibebenta ni Arturo sa kahit anong developer. Dahil bawat isa sa inyo ay kailangang pumirma. Isa-isang lumapit ang mga driver at nakikamay kay Mercedes. Ang nut daw ng kamsuk noong saktan nila siya sa garahe ay napalitan ng isang banal na sumpa ng pagkakaisa. Golden moment. Si Junjun ay pumasok sa kapilya, puno pa ng dumi at sugat mula sa insidente sa Marilog. Lumapit siya kay Mercedes at lumuhod sa kanyang harapan. Tita, patawarin niyo ako. Akala ko magiging big boss ako kay Arturo. Pero muntik na akong makapatay ng mga tao dahil sa kanya. Hinawakan ni Mercedes ang balikat ng kanyang pamangkin. Ang pagkakamali ay pinapatawad, Junjun. Pero ang pagtataksil ay may hokwa. Bukas, sa diutsyan ko LTFRB, kailangan kong sabihin mo ang lahat ng alam mo. Gagawin ko po, tita. Kahit ipakulong pa nila ako. Sagot ni Junjun ng may kwet-tam. Sa kabilang panig ng lungsod, sina Arturo at Vanessa ay nagdiriwang na, hinhintay na lamang ang pirma para sa Mercedes Lifestyle Mall. Wala silang kamalay-malay na ang mga driver na inaakala nilang kontrolado nila ay naging isang hukbong handang magpabagsak sa kanila. Mid-turn. Habang naghahanda si Mercedes, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang insider sa bangko. Arturo had already withdrawn the first tranche of the mall payment and was planning to fly to Singapore with Vanessa right after the hearing. Cliffhanger. Hindi kayo makakaalis, bulong ni Mercedes habang tinitignan ang kanyang wedding ring na nakapatong sa lamesa. Dahil ang biyaheng ito, diretso sa bilanggo. Lumabas ka na sa pamamahay ko, Mercedes. Ngayong oras na ito, hindi ka na kailangan dito. Ang sigaw ni Arturo ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala kubetu o matina. Kasunod niya ang dalawang security guard at si Vanessa na may hawak na sheriff's order. Sa labas kukong, ilang mga maleta ni Mercedes ang nakatambak na sa basang kalsada. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig ko pagtataksil ay mas lalong naging matalas. Tiningnan ni Mercedes ang paligid ko bahay na siya ang nagpundar, mula sa mga kurtina hanggang sa bawat tiraso kugo kamlay. Pamamahay mo, Arturo? Nakakalimutan mo yata kung kaninong dugo at pawis ang pambayad sa bawat semento kumansyo na ito. Huwag na nating pahabain ang drama, Ma'am Mercedes. Singit ni Vanessa, habang nilalaro ang kanyang mamahaling relo. The titles are under Arturo's name. As the legal owner, he has the right to eject anyone who poses a threat to his safety. At ayon sa amin, ikaw ay isang banta. Banta? Mahinahong tanong ni Mercedes, bagaman ang kanyang mga mat ay nagdiningas kusuhing niyat. Inireklamo ka na namin sa LTFRB va sa PNP ng economic sabotage va illegal intervention of public utility operations dahil sa ginawa mong paglak ng system, dagdag ni Vanessa. Bukas sa diutran, hindi lang ang posisyon mo ang mawawala. Sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo. You are done, Mercedes. You're just a bitter, aging woman who lost her touch. Humarap si Mercedes kay Arturo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya kukakukdoy ay hindi man lang makatingin ng diretso. Arturo, bukas ang huling pagkakataon mo. Itigil mo ang pagbebenta ng bense. Itigil mo ang kasinungalingang ito. Gawin mo ito para sa mga driver na umaasa sa atin. Shut up, Mercedes, bulyaw ni Arturo. Bukas, pagkatapos ng hearing, aalis na kami ni Vanessa. Pupunta kami sa Singapore debat daw koksong may.
At ikaw? May iwan kang pulubi sa kalsada ng Davao. Hindi sumagot si Mercedes. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ko mansion, bitbit ang kanyang laptop bag va ang kulay pulang USB. Paglabas niya kukong, sinalubong siya kumang lito vamutnyom kaptay se kiku. Ma'am, dito na po kayo sa amin, sabi ni Mang Lito habang kinukuha ang mga maleta ni Mercedes. Hindi po namin hahayaang matulog ang aming reyna sa kalsada. Dinala nila si Mercedes sa isang maliit na paupahan sa likod ko Benseku. Doon, sa ilalim kumutbong denvang meaw, Mercedes nakita ang tunay niyang kondoy. Ang mga driver, ang kanilang mga asawa, maging ang mga mekaniko ay naroon, naghihintay ng kanyang utos. Ma'am, handa na po kami, sabi ni Mang Gardo. Ang lahat ng Taise ay hindi bibiyahe bukas bilang protesta sa ginagawa ni Arturo. Sasamahan ka namin sa LTFRB. Salamat Gardo, bulong ni Mercedes. Ang niyat daw ko kamsuk mula sa pagpapalis sa kanya sa sariling bahay ay napalitan kumutkwit tamthep. Junjun, nasaan ang dashboard cam ko Unit 105? Inabot ni Junjun ang memory card. Narito po, tita. Kitang-kita rito ang pagpilit ni Arturo na paandarin ang bus kahit alam niyang sira ang preno. At narito rin ang giam kukukro ni Vanessa sa supplier ko Futungza. Golden moment. Naupo si Mercedes sa isang lumang silya ng driver. Kinuha niya ang motming bang ni pandesal na inialok ko asawa ng isang driver. Ang init ng kape sa basong plastik ay nagbigay sa kanya kusuan uy na hindi na ibigay kumansiyon. Arturo, akala mo ay nakuha mo na ang lahat dahil hawak mo ang mga papel. Pero ang kalsada ay hindi nababayaran ng ginto. Ang kalsada ay sa mga tapat. Midturn. Habang naghahanda, isang tawag ang pumasok sa laptop ni Mercedes. Isang bawdong mula sa system. Arturo was trying to clear the company's bank accounts at midnight. Hindi ka makakaabot sa Singapore, Arturo, bulong ni Mercedes habang mabilis na tinatype ang mutleng huatay Juan Kaplin ket kung doan. Cliffhanger. Kinabukasan, ang tapat ko LTFRB office sa Davao ay puno ng mga bus ng Mercedes Bus Lines. Isang malaking banner ang nakasabit, Justice for Mercedes, Justice for Drivers. Pababa ng sasakyan si Arturo Vanessa, suot ang kanilang pinakamagarang suot, sa pag-aakalang tagumpay na sila. Ngunit nang makita nila ang hangtram Taise na nakaharang, namutla ang muka ni Arturo. Handa ka na ba, Arturo? Mercedes appeared from the crowd, suot ang kanyang puting business suit, hawak ang USB na magiging sentensya ko kay fanboy. Ang biyaheng ito ay wala ng return ticket. Ang silid ng Deutschland sa LTFRB Davao ay punong-puno ng tensyon, mas matindi pa sa init ng sikat ng araw sa labas. Sa gitna ng mesa ay nakaupo ang mga opisyal ng board, seryoso ang mga muka. Sa kanang bahagi, si Arturo at Vanessa ay nakaupo ng tuwid, tila mga nanalo na sa lotaryo. Sa kaliwa, si Mercedes ay mag-isa, suot ang kanyang puting business suit, malamig, matatag, at kasing talim ng kidlat ang mga mata. Your Honors, panimula ni Vanessa, ang kanyang boses ay puno ng tamis na may kasamang lason. Malinaw po sa aming isinumitang ebidensya, Gina Mercedes used her technical access to sabotage the operations. Mahigit 200 bus ang tumigil sa biyahe. Libu-libong pasahero ang na-stranded, at milyon-milyon ang nawala sa ekonomiya ng Davao. This is not just a family feud, this is economic sabotage. Tumango ang chairman ng LTFRB. Dinang Mercedes, ano ang masasabi mo sa paratang na ito? Bakit mo piniling i-lock ang mga bus sa gitna ng operasyon? Tumayo ng dahan-dahan si Mercedes. Hindi siya tumingin kay Arturo, kundi diretso sa mga opisyal. Pinigilan ko ang biyahe hindi para manira, kundi para magligtas. Your Honors, ang Mercedes Bus Lines ay binuo ko sa prinsipyo ng angyew ng Heinhak. Pero sa ilalim ng bagong management ni Arturo at Vanessa, ang mga bus ko ay naging kabaong na may gulong. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa silid. Padabog na tumayo si Arturo. Sinungaling! Huwag mong ilihis ang usapan, Mercedes. Inggit lang ang nagpapakilo sa iyo. Chairman, may I present my evidence?
Mahinahong sabi ni Mercedes. Pinindot niya ang kanyang laptop. Sa malaking screen ng silid, lumitaw ang isang telemetry data map. Ang bawat pulang tuldok ay kumakatawan sa isang unit. Ito ang Unit 105. Turo ni Mercedes sa screen. Kagabi, ang unit na ito ay muntik nang mahulog sa bangin sa Marilog dahil pumalya ang preno. Bakit? Dahil pinilit ni Arturo na i-bypass ang aking maintenance monitoring system para gumamit ng Class C brake pads, mga piyesang hindi aprobado para sa matatarik na kalsada ng Buda. Biglang lumitaw ang isang video sa screen. Ang dashboard cam ng Unit 105. Naririnig ang sigawan ng mga pasahero at ang boses ni Junjun na nanginginig. Ayaw kumapit ng preno! Arturo, anong ginawa mo sa bus? Namutla si Arturo. Si Vanessa naman ay pilit na nagtatago sa kanyang mga dokumento. Hindi lang ang iyo ang isinakripisyo nila. Pagpapatuloy ni Mercedes habang binubuklat ang isa pang file. Narito ang lihim na Memorandum of Agreement sa pagitan ni Arturo at ng isang real estate developer. Ang lahat ng bense natin sa Davao at Digos ay nakatakdang gibain para gawing mall. Ginamit nila ang aking mga driver para pagkakitaan habang inihahanda na pala ang kanilang termination papers. It's a fake document! Sigaw ni Vanessa, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Talaga ba, Vanessa? Mercedes looked at her with pure contempt. Junjun, pumasok ka. Bumukas ang pinto at pumasok si Junjun, kasunod ang leader ng Idwantaise, si Manggardo. May hawak silang mga audio recording at mga original na invoice ng mga peking piyesa. Ako po ang pumang-install ng mga piyesang iyon sa utos ni Tito Arturo, pag-amin ni Junjun sa harap ng board. Tinangka po nilang bilhin ang aking katahimikan kapalit ng posisyon. Pero nung makita ko ang mga pasaherong muntik ng mamatay, hindi ko na po kaya. Nagkagulo sa loob ng silid. Ang chairman ay mabilis na humampas ng gavel. Order, silence in the room. Your Honors, ang boses ni Mercedes ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ako ang banta sa kumpanyang ito. Ang banta ay ang kasakiman ng 2 taong nasa harap nyo. Bilang CEO at majority shareholder, formal ko pong idinedeklara ang pagkakakancel ng lahat ng management orders ni Arturo. At higit sa lahat, narito ang aking pirma para sa Employee Share Ownership Plan. Ang kumpanyang ito ay pag-aari na rin ng mga driver. Hinding-hindi na ito maibebenta para sa anumang mall. Sa labas, ang Hangcham Taise na nakikinig sa speaker ay sabay-sabay na sumigaw ng, "Mabuhay si Ma'am Mercedes!" Ang chairman ay tumingin kay Arturo at Vanessa na may matinding galit. Arturo Santos, Vanessa Lopez, the board is immediately suspending your operational authority. We are also forwarding these evidences to the PNP for criminal charges of reckless imprudence and fraud. Hindi kayo karapat-dapat humawak ng manibela ng anumang transportasyon sa Davao. Golden moment. Lalabas na sana sina Arturo at Vanessa nang harangan sila ng mga pulis sa pintuan. Tumingin si Arturo kay Mercedes, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at takot. Mercedes, patawarin mo ako. Huwag mo itong gawin. Tumingin si Mercedes ng diretso sa kanyang asawa. Ang nyatdaon ng kamsuk ay wala na. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan. Hindi ako ang nagparusa sa iyo, Arturo. Ang sarili mong ambisyon ang naghukay ng iyong libingan. Guard, ilabas na sila. Sa labas ng LTFRB building, sinalubong si Mercedes ng mga driver. Binuhat nila siya na parang isang bayani. "Ma'am, kailan tayo babalik sa kalsada?" Tanong ni Mang Pedring, may luha sa mga mata. Numiti si Mercedes, ang unang tunay na ngiti sa loob ng mahabang panahon. Ngayon din, Pedring, iredy ang mga makina. Tayo ang hari at reyna ng kalsada. Cliffhanger. Habang nagdiriwang ang lahat, lumapit si Junjun kay Mercedes. Tita, may isa pa po kaming nahanap sa files ni Vanessa. Isang hidden account sa Singapore. Mukhang may mas malaki pang taong kasabwat si Arturo na hindi natin inaasahan. Napahinto si Mercedes. Ang tagumpay ay matamis, pero tila may mas malalim pang biyahe ang kailangan niyang harapin.
Ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ng LTFRB building ay tila isang malakas na palakpak para sa tagumpay ni Mercedes. Sa harap ng mga kamera ng lokal na media at sa ilalim ng mapanghusgang mata ng mga driver, ang dating makapangyarihang si Arturo Santos ay nakayuko, ang mga kamay ay nakatago sa ilalim ng isang itim na jacket, nakaposas. Mercedes! Mercedes, pag-isipan mo ito! Mag-asawa tayo! Sigaw ni Arturo habang isinasakay siya sa patrol car. Ang kanyang boses na dati puno ng otoridad ay naging isang desperadong pagsusumamo. Tumingin si Mercedes sa kanyang asawa mula sa malayo. Ang nyat daw ng kamsuk ay wala na, tanging isang malamig na distansya ang namamagitan sa kanila. Ang padiging mag-asawa natin, Arturo, ay namatay na noong gabing mas pinili mong ilagay sa panganib ang buhay ng mga driver natin para sa isang mall. Huwag mong gamitin ang salitang mag-asawa para takasan ang krimen mo. Si Vanessa naman ay pilit na itinatago ang kanyang mukha gamit ang kanyang buhok, ngunit hindi siya nakaligtas sa mga mura at sigaw ng mga driver. Magnanakaw, mamamatay tao. Ang mga salitang ito ang sumalubong sa kanya hanggang sa maisara ang pinto ng sasakyan ng pulis. Pumunta si Mercedes sa garahe sa MAA kasama si Junjun. Ang garahe na dati puno ng tensyon ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Ang mga driver ay nagtipon-tipon, naghihintay sa susunod na mangyayari. Junjun, sabihin mo sa akin ang tungkol sa Singapore account. Utos ni Mercedes habang naglalakad sila patungo sa main vault ng kumpanya. Tita? Si Vanessa po ang utak ng lahat. Simula ni Junjun, ang kanyang boses ay puno ng hiya. Ang plano po nila, kapag nakuha ang down payment mula sa developer, ililipat ang pera sa isang offshore account sa Singapore. Inaasahan po nilang mawawala ng bisa ang pirma niyo dahil sa medical certificate na ginawa nila. Nakita ko po sa computer ni Vanessa ang booking ng flights nila. Bukas po dapat ang alis nila, one-way ticket. Napatigil si Mercedes sa tapat ng vault. One-way ticket. Ibig sabihin, wala talaga silang balak bayaran ang mga utang ng kumpanya at ang separation pay ng mga driver. Iiwan nila ang lahat ng dumi rito sa Davao habang nagpapakasasa sila sa ibang bansa. Opo, tita. At ang masakit. Yumuko si Junjun. May isang silent partner po sila, isang opisyal mula sa Manila na siyang magsisiguradong hindi mahaharang ang pagbebenta ng bense. Pero dahil sa video ng Unit 105, natakot ang partner nila at binawi ang suporta. Golden moment. Binuksan ni Mercedes ang vault. Wala itong laman kundi ilang mga lumang logbook at ang orihinal na litrato ng kanilang dalawang jeepney. Kinuha ni Mercedes ang litrato at pinunasan ang alikabok nito. Dito tayo nagsimula, Junjun. Sa dalawang jeepney at sa pangarap na magkaroon ng kumpanyang may dangal. Arturo forgot the sweat. He only saw the paper. Lumingon si Mercedes sa kanyang pamangkin. Junjun, mananatili ka sa garahe. Pero hindi bilang manager. Babalik ka sa maintenance pit. Maghuhugas ka ng mga gulong, magpapalit ka ng langis, at hihingi ka ng tawad sa bawat driver na nalinlang mo. Kapag nakuha mo na muli ang tiwala nila, doon nang kita muling tatawaging pamilya. Tanggap ko po, tita. Salamat sa pagkakataon. Sagot ni Junjun nang may luha sa mga mata. Pagdating ng gabi, dinala ni Mercedes ang kanyang mga tauhan sa mansion sa Matina. Doon, sinalubong sila ng katahimikan ng bahay na dati puno ng mga plano ni Vanessa. Inutusan ni Mercedes ang mga security na ilabas ang lahat ng gamit ni Arturo at Vanessa. Inilagay ang mga ito sa gitna ng driveway. Ang mga mamahaling relo, ang mga bag ni Vanessa, ang mga barong ni Arturo. Sunugin ba namin, ma'am? Tanong ni Manggardo. Hindi, sagot ni Mercedes. Ipadala ang lahat ng ito sa auction. Ang kikitain ay ilalagay sa emergency fund ng Nidwan Taisei. Ang lahat ng kinuha nila sa inyo, ibabalik ko ng may interes. Huling suyat ni Mercedes sa kwarto nila ni Arturo. Kinuha niya ang mga frame ng kanilang mga litrato at isa-isang tinanggal ang mga ito. Nararamdaman niya ang cold decision sa kanyang bawat galaw. Wala ng luha. Wala ng pag-aalinlangan. Nakausap niya ang kanyang abogado sa telepono. Ihanda ang annulment papers at siguraduhin mong ang bawat bense ay hindi na muling maibebenta.
I am converting the land titles into a perpetual trust for the employees. Arturo will never touch a single centavo of the Mercedes legacy. Karma. Sa loob ng presinto, napabalita na ang silent partner ni Arturo ay binitawan na rin siya. Arturo was left with nothing but his shame and the realization that the woman he called too old was the one who permanently shut the door on his future. Sa huling sandali ng gabi, naupo si Mercedes sa kanyang balcony, tinitignan ang liwanag ng Davao City. Ang biyahe ay naging matarik, ang mga kurbada ay naging delikado, pero ang preno ay kumapit. Cliffhanger. Isang tawag ang dumating mula sa LTFRB chairman. Mercedes, I have good news and bad news. Ang prangkisa mo ay ligtas na. Pero, may lumabas na bagong report. Ang Singapore account na sinasabi ni Junjun? May nag-access nito kanina lang. At hindi si Arturo o si Vanessa. May isa pang taong may hawak ng code, at patungo siya rito sa Davao. Nanigas si Mercedes. May isa pang anino sa likod ng lahat ng ito. Ang bawat ingay ng sasakyang humihinto sa harap ng main terminal ng Mercedes bus line sa Davao ay nagpapakaba kay Mercedes. Sino ang aninong ito mula sa Singapore? Sino ang taong may hawak ng huling alas ni Arturo? Isang kulay itim na sedan ang dahan-dahang pumasok sa garahe. Bumaba ang isang babaeng nasa late 20s, suot ang isang seryosong business suit va shades. Nang tanggalin niya ang kanyang salamin, tila tumigil ang mundo ni Mercedes. Angela? Bulong ni Mercedes. Ang kanyang nag-iisang anak na babae na 5 taon nang naninirahan sa Singapore matapos silang magkaroon ng matinding gap dahil sa pagtutol nito sa pagpapakasal ni Mercedes kay Arturo. Mama, boses ni Angela, na puno ng halo-halong lungkot wa pangungulila. Hindi makapagsalita si Mercedes. Ang silent partner na sinasabi ng LTFRB ay ang sarili niyang dugo. Nakita ko ang lahat ng ginagawa ni Arturo sa Singapore, ma. Paliwanag ni Angela habang naglalakad sila patungo sa opisina. Alam kong gagamitin niya ang accounts doon para itago ang nakaw na pera. I used my connections in the bank to shadow his every move. I was the one who accessed the account kanina, hindi para kunin ang pera, kundi para i-transfer ito pabalik sa main account ng Mercedes Bus Lines dito sa Davao. Everything is back, ma. Ang retirement fund ng mga driver, ang payroll, bawat sentimo. Ang niyat daong kamsuk ng pag-isa ni Mercedes ay biglang naglaho. Sa loob ng 5 taon, akala niya ay iniwan na siya ng kanyang anak. Ngunit sa likod ng dilim, si Angela pala ang kanyang guardian angel. Bakit hindi ka tumawag, Angela? Akala ko galit ka pa rin sa akin, hitbi ni Mercedes habang niyayakap ang anak. Galit ako sa desisyon mo magtiwala kay Arturo, ma. Pero hindi ako galit sa'yo. I waited for the right time to strike. Gusto ko makita mong ikaw mismo ang magpabagsak sa kanya, bago ko ibigay ang huling tulong ko. Sagot ni Angela, habang pinapahid ang luha ng kanyang ina. Kinabukasan, pumunta si Mercedes sa city jail. Hindi para magmakaawa. Hindi para magalit, kundi para sa huling hantungan ng kanyang nakaraan. Sa likod ng rehas, si Arturo ay tila naging isang matandang lantang gulay. Wala na ang kislap ng mga mata, wala na ang yabang ng CEO. Mercedes, si Angela, kinuha niya ang lahat. Bulong ni Arturo. Hindi niya kinuha ang lahat, Arturo. Ibinabalik niya lang ang ninakaw mo. Malamig na sagot ni Mercedes. Inilapag niya ang mutumpok na mga papeles sa lamesa. Ito ang annulment papers, pirmahan mo na. At ito naman ang deed of donation para sa mga bense na balak mong ibenta. From this day on, hindi na ikaw ang legal owner ng kahit isang gulong ng kumpanyang ito. Patawarin mo ako, Mercedes, mahal kita. Pagsisinungaling pa rin ni Arturo. Mumiti si Mercedes, isang ngiting puno ng laya. Hindi mo ako mahal, Arturo. Mahal mo ang kapangyarihan ko. Pero ngayong, wala na ako sa tabi mo, tignan natin kung sino ka talaga. Tumalikod si Mercedes nang hindi lumilingon. Ang happy ending ay hindi ang makuha muli ang asawa, kundi ang makuha muli ang sarili. Pagbalik niya sa terminal, isang malaking fiesta ang naghihintay. Ang mga bus ay bagong linis, ang mga driver ay suot ang kanilang mga bagong uniforme.
Sa harap ng lahat, formal na nilagdaan ni Mercedes ang Mercedes Community Transport Trust. Sa araw na ito, anunsyo ni Mercedes sa gitna ng hiyawan ng mga driver. Ang Mercedes Bus Lines ay hindi na pag-aari ng isang tao. 51% ng kumpanya ay sa inyong mga driver va mekaniko. Kayong mga humahawak ng manibela, kayo na rin ang may-ari ng biyaheng ito. Ang bawat bense ay hindi na magiging mall. Ito ay mananatiling tahanan ng mga manggagawawang Dabawenyo. Ang hiyawan na mabuhay si Ma'am Mercedes ay yumanig sa buong terminal. Nakita ni Mercedes si Junjun sa gilid, tahimik na naghuhugas ng isang lumang bus, tinutupad ang kanyang pangakong Chuokloy. Golden moment, sumakay si Mercedes sa Unit 101, ang orihinal na bus na inalagaan niya. Siya mismo ang umupo sa driver's seat. Pinaandar niya ang makina. Ang tunog ng kambutso ay tila isang awit ng tagumpay. "Ma'am, saan tayo?" Tanong ni Mang Pedring na nasa tabi niya. Doon tayo sa kung saan nagsisimula ang araw, Pedring, sagot ni Mercedes. Dahan-dahang lumabas ang bus sa terminal. Ang araw ay sumisikat na sa Davao Gulf, nagkukulay ginto ang bawat kalsada. Sa side mirror, nakita ni Mercedes ang kanyang sarili, isang babaeng hinarap ang bagyo, pinagtaksilan ng sariling puso, pero nagawang bumangon at itayo ang isang imperyong hindi na mabubuwag ng kahit anong kasinungalingan. Hindi siya masyado matanda para sa bagong simula. Sa katunayan, ang tunay na biyahe ay nagsisimula pa lamang.